Isang malutong na sampal ang sumalubong sa aking anibersaryo. Habang amoy usok ako sa kusina, nilalantakan na ni Mateo ang kanyang kabit sa aming kama. "Basura ka na, Tessa. Isang labandera na amoy bawang." Sigaw niya. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng apron na ito ay ang kapangyarihang dudurog sa kanila. Sino ang luluhod sa huli kapag ang dating alipin ay naging hukom ng kanilang kapalaran? Magsisimula na ang paniningil. Akala ko ay makakahanap ako ng kakampi. Ngunit ang hawak niya ay isang mamahaling Hermes bag na kulay itim na alam kong hindi kayang bilhin ng sahod ni Mateo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Tila ba isa akong dumi sa kanyang malinis na pamumuhay. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Teresa," mayabang na sabi ni Doña Carmen. "Clarice gave me this bag. Ikaw? Ano ang naibigay mo sa akin sa loob ng 5 taon? Puro pagod at amoy lutong bahay? Be practical, Hija. Mateo is a director now. Hindi siya pwedeng makita na may asawang mukhang katulong. Pumasok ka sa kusina at ipagluto mo kami ng hapunan. Bisita natin si Clarice, kaya ayusin mo ang paglilingkod." Ang bawat salita ni Doña Carmen ay parang mga pako na ibinabaon sa aking bungo. Ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa akin dahil pinatira nila ako sa bahay na ito. Ang bahay na ako naman talaga ang palihim na nagbabayad ng mortgage. Sa loob ng 3 taon ay tila isang tanikala na dahan-dahang pumuputok. Nararamdaman ko ang lamig ng aircon sa aking balat, ngunit sa loob ko ay may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang apoy na hindi gawa sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na desisyon. Tumingin ako kay Mateo. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ang lalaking pinaglingkuran ko na parang hari habang ako ay nagpapakababa. Wala akong nakitang kahit anong bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang naroon lang ay inip at pagkayamot. "Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Linisin mo yang kalat mo sa sahig at sumunod ka sa uto." "Osni, Mama," pagtataboy ni Mateo habang muling humihiga sa tabi ni Clarice. Tumalikod ako ng dahan-dahan. Ang aking mga paa ay tila gawa sa tingga, mabigat at mahirap ihakbang. Habang naglalakad ako palayo sa silid na yon, ang bawat hakbang ko ay tila isang paglayo sa 5 taon ng aking pagpapanggap. Ang imahe ko bilang isang mahina at sunod-sunurang asawa ay dahan-dahang naglalaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Huminto ako sa tapat ng lababo sa kusina. Hinawakan ko ang gilid niyon hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang anino ko sa bintana ay tila isang estranghero, isang babaeng may pusong wasak, ngunit may mga matang nagsisimulang magningning sa dilim. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pananahimik? Ito ba ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat para lamang iwanan sa gitna ng kawalan? Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa aking luha ay tila asin na humahapdi sa mga sariwang sugat ng aking puso. Sa loob ng maliit at mausok na kusinang ito, iginugol ko ang 5 taon ng aking buhay para pagsilbihan ng mga taong ang tingin sa akin ay isang basahan lamang. Ang tunog ng kumukulong sabaw sa kalan ay tila isang babala, isang paalala na ang lahat ng pagtitimpi ay may hangganan. Pumasok si Doña Carmen sa kusina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat at mapagmataas na hakbang sa makintab na sahig. Hindi niya kailangang magsalita ng malakas para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Sapat na ang talim ng kanyang titig upang maliitin ang aking pagkatao. Lumapit siya sa akin at walang pasabing hinawakan ng aking baba. Pinilit akong tumingin sa kanyang mga matang puno ng pagkamuhi. "Tandaan mo ito, Teresa," bulong niya. "Ang kanyang hininga ay amoy kape at kapangyarihan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo.
Kung hindi dahil sa awa ni Mateo, baka nabubulok ka pa rin sa hirap. Kaya huwag kang magpapakita ng ganyang muka sa bisita natin. Clarice is a blessing to this family. She is high class, mayaman, at higit sa lahat, mahal niya ang anak ko sa paraang hindi mo kailanman magagawa. Ma, asawa ako ni Mateo. Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi. Isang mahinang depensa na alam kong walang saysay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. Asawa? Sa papel lang yan, Hija. In reality, you are just a placeholder. Ngayong nandito na ang tunay na reyna, kailangan mo nang matutong lumugar. Now, serve the sinigang at siguraduhin mong masarap yan. Dahil kung hindi, baka ngayong gabi pa lang ay sa labas ka na matulog. Dahan-dahan kung kinuha ang sandok. Ang init ng tanso ay tila tumatagos sa aking balat. Ngunit mas matindi ang init ng hiya at galit na nanunuot sa aking dibdib. Inihain ko ang pagkain sa hapagkainan kung saan sina Mateo at Clarice ay tila mga bida sa isang romantikong pelikula, walang pakialam sa aking presensya. Too salty, Marteng sabi ni Clarice matapos ang isang tikim, sabay bitaw ng kutsara na lumikha ng isang matunog na pagtama sa porselanang plato. Is this how you cook, Teresa? No wonder Mateo is looking for something better. You can't even get a simple soup right. Tumingin ako kay Mateo, umaasa na kahit yun sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol niya ako. Ngunit ang nakita ko lang ay ang pag-irap niya. Just do it again, Tessa. Huwag kang tanga. Nakakahiya kay Clarice. Ang bawat salita nila ay tila mga piraso ng bubog na tinatapakan ko ng walang sapin sa paa. Nanahimik ako. Tumalikod ako at bumalik sa kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang namumuo sa aking mga mata, kundi isang matalim na liwanag. Ang apron na nakatali sa aking baywang ay tila naging napakabigat, isang simbolo ng aking pagkaalipin na handa ko ng kalasin. Naghintay ako hanggang sa maging abala sila sa kanilang tawanan sa sala. Pumasok ako sa maliit na silid sa likod ng kusina, ang lugar na itinuturing kong sariling mundo. Mula sa ilalim ng isang lumang tabla sa sahig, kinuha ko ang isang itim na cellphone, isang device na hindi kailanman nakita ni Mateo. Ang screen nito ay nagliwanag, nagpapakita ng isang interface na tanging niyang mga nasa pinakamataas na antas ng seguridad lamang ang nakakaalam. Huminga ako ng malalim. Ang aking dibdib ay kumakaba sa pagitan ng takot at pananabik. Pinindot ko ang kaisa-isang numero sa listahan. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay nabasag ng isang baritono at pamilyar na boses. Isang boses na puno ng katapatan na hindi ko naramdaman kay Mateo sa loob ng 5 taon. Director, is that you? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng aking giniginaw na pagkatao. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang huling patak ng luha na dumaloy bago ito tuluyang matuyo. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig, matigas, at puno ng awtoridad na matagal kong ibinaon. Gabriel, tawag ko sa kanya. I'm done playing house. Handa na ako. Sunduin mo ako. Ang bawat segundo ng pananahimik matapos ang tawag na yon ay tila isang dambuhalang alon na humuhugas sa lahat ng dumi at sakit na tinamo ko sa loob ng 5 taon. Sa sandaling narinig ko ang boses ni Gabriel, ang pusong tila naging abo na ay muling naramdaman ang pintig ng buhay. Ngunit hindi ito ang pintig ng isang sugatang asawa. Ito ang pintig ng isang pinunong handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Habang nakatitig ako sa madilim na screen ng cellphone, tila bumalik ang aking gunita sa panahon bago ko nakilala si Mateo. Noon, hindi ang hawakan ng sandok ang pamilyar sa aking palad, kundi ang bigat ng isang kagamitang nagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Naalala ko ang lamig ng gabi sa gitna ng isang misyon sa kabundukan.
kung saan ang tanging liwanag ay ang mga bituin at ang tapat na pagsubaybay ni Gabriel sa aking likuran. Si Gabriel ay palaging naroon. Siya ang aking kanang kamay, ang aking pinagkakatiwalaang katuwang na nakasaksi sa bawat sakripisyo ko para sa bayan. Naalala ko, noong muntik na akong masugatan sa isang operasyon, hindi siya nag-atubiling humarang upang protektahan ako. Ang kanyang mga mata noon na puno ng matinding pag-aalala at hindi maipahayag na katapatan ay ang parehong mga matang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Director, kahit sa ang dulo ng mundo, susunod ako. Ang pangako niya noon habang tinatalian ang sugat sa aking braso. Ang init ng kanyang mga daliri at ang lambot ng kanyang tinig ay nagparamdam sa akin ng isang uri ng pagpapahalaga na hindi ko kailanman natagpuan sa piling ni Mateo. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana ng kusina. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng lumakas. Ang mga patak nito ay lumilikha ng isang malungkot na musika sa bubungang yero ng aming bahay. Humakbang ako palapit sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan, sa kabilang panig ng kalsada, isang anino ng isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan. Kahit malayo at natatakpan ng hamog, kilala ko ang tindig na yon. Si Gabriel, hindi siya kumikilos, tila isang rebulto ng katapatan na naghihintay lamang ng aking hudyat. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang uri ng kilig. Hindi ang mabuway na emosyon ng isang kabataan, kundi ang malalim at matatag na seguridad ng isang babaeng alam na siya ay pinahahalagahan. Anong ginagawa mo riyan sa dilim? Para kang timang na nakatingin sa labas. Ang boses ni Mateo ay biglang bumasag sa aking katahimikan. Pumasok siya sa kusina. Magulo ang buhok at nakabukas ang ilang butones ng kanyang polo. Amoy alak at amoy ng pabango ni Clarice. Lumapit siya sa bintana at sinubukang tignan ang tinitignan ko. Dahil sa liwanag ng kidlat na gumuhit sa kalangitan, sandaling nagliwanag ang kalsada at nakita niya ang bulto ni Gabriel sa labas. Nanliit ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pangungutya ay napalitan ng isang biglaang suspetsa. Ang kanyang pagiging kampante ay tila nayanig sa unang pagkakataon. Sino ang lalaking iyon? Kanina pa yan sa labas Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng poot at biglaang selos na tila ba may karapatan pa siyang magselos pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Huwag mong sabihing habang nagpapakaasawa ako rito ay may itinatago ka ring lalaki, Teresa. Tumingin ako sa kanya, hindi gamit ang mga mata ng isang biktima, kundi ang mga mata ng isang babaeng tapos na sa kanyang pagtitiis. Ang isang maliit na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata ay sumilay sa aking mga labi. Isang nanangiti na sapat na upang magtanim ng takot sa kanyang puso. Bakit, Mateo? Mahina kong tanong. Ang boses ko ay tila bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Natatakot ka ba na baka ang basurang itinapon mo ay may nakahandang pumulot at gawing diamante? Ang bawat kislap ng mga kristal na baso sa ibabaw ng hapagkainan ay tila mga matatalim na mitya na tumitistis sa aking pagkatao. Sa gabing iyon, ang aming bahay ay napuno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang usok ng mga imported na sigarilyo. Ito ang tinatawag nilang salo-salo, isang pagtitipon ng mga matataas na opisyal ng kumpanya at ang pamilya ni Clarice. Ngunit para sa akin, ito ay isang entablado ng aking huling paglilibing bilang asawa ni Mateo. Susot ang aking luma at kupas na apron. Maingat kong inilapag ang huling putahe, isang espesyal na roast beef na niluto ko ng may buong pag-iingat sa loob ng 8 oras. Habang ginagawa ko ito,
Nararamdaman ko ang titig ng mga bisita, ang kanilang pagtataka kung sino ang babaeng ito na amoy kusina at bakit ako ang nagsisilbi sa gitna ng karangyaan. Mateo, hindi mo man lang ba ipapakilala sa amin ang iyong masipag na katulong? Ang tanong ni Don Ricardo, ang ama ni Clarice, habang may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Huminto ang aking kamay sa pag-aayos ng mga kubyertos. Tumingin ako kay Mateo, umaasa na kahit sa harap ng mga taong ito ay kikilalanin niya ang aking karangalan. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang matinding takot na mabura ang kanyang pinaghirapang imahe. Ah, siya po si Tessa, ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay niwalang bahid ng pag-aalinlangan. Siya ang stay-in help namin sa bahay. Matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya, kaya parang kamag-anak na rin ang turing ni Mama sa kanya. Huwag ninyo siyang intindihin, sadyang mahiyain lang ang isang yan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa aking buong mukha. Stay-in help. Sa loob ng 5 taon ng pag-aalaga sa kanya, sa paglalaban ng kanyang mga damit, at sa pagsuporta sa kanyang bawat pangarap, ang tanging pamagat na ibinigay niya sa akin sa harap ng mundo ay isang utusan. Napakaswerte mo naman, Mateo, na meron kang katulong na ganito kaganda magluto. Dagdag ni Clarice habang nakasandal ang ulo sa balikat ng aking asawa. Maybe we should give her a tip later, right babe? Nagpatuloy ang tawanan at ang pagkukwentuhan tungkol sa mga malalaking transaksyon sa negosyo. Ako ay naging isang anino, isang invisible na nilalang na pabalik-balik sa kusina at hapagkainan. Ngunit habang nililinis ko ang gilid ng mesa, napansin ko ang bag ni Clarice na bahagyang nakabukas sa upuang nasa tabi ko. Dahil sa pagkakausog niyo nang tumayo siya para kumuha ng wine, isang makapal na folder ang bahagyang lumabas mula sa loob. Ang aking mga mata, na sinanay sa loob ng maraming taon bilang isang investigador, ay mabilis na nakabasa ng mga salitang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Offshore Accounts, Project Genesis. Ang aking puso ay bumilis ang pintig. Alam ko ang proyektong yon. Iyon ang sentro ng malawakang korupsyon at money laundering na matagal na naming sinusubaybayan sa Kukdeutra. Hindi ko inakalang ang ebidensyang hinahanap ko ay nasa harap ko na pala, sa loob ng bag ng babaeng sumira sa aking tahanan. Dahan-dahan, sa gitna ng kaingayan ng mga bisita, ginamit ko ang aking katawan upang harangan ang paningin ng iba. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, kinuha ko ang aking cellphone at palihim na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng dokumentong yon habang nagpapanggap na nagpupunas ng mga natapong alak sa sahig. Naramdaman ko ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likuran. Ang bawat kuha ng kamera ay tila isang hakbang patungo sa pagbagsak ng imperyong kinabibilangan ni Mateo at ng pamilya ni Clarice. Tessa, anong ginagawa mo riyan sa ilalim ng mesa? Ang bulyaw ni Doña Carmen na biglang pumasok sa eksena. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na bumasag sa aking konsentrasyon. Mabilis kong itinago ang cellphone sa bulsa ng aking apron at tumayo ng diretsyo. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit ang folder sa bag ni Clarice ay hindi na nakabalik sa ayos nito. Ang isang dulo ng papel ay nakalabas pa rin. Tila isang tahimik na saksi sa aking ginawa. Napansin ni Clarice ang paglapit ni Doña Carmen at agad na bumaling sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinitignan ang ayos ng kanyang mga gamit. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa aking mga mata nang may matinding suspetsa. Ang bawat hakbang ko pabalik sa madilim na kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang salitang stay in help ay patuloy na umuusal sa aking isipan, tila isang sumpa na bumubutas sa aking pagkatao. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang aking dangal,
ang aking oras at ang aking puso sa lalaking ito para lamang itapon sa isang sulok na parang isang gamit na wala ng silbi. Nang makaalis ang mga bisita, naiwan ang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa mga panguuyam nila. Si Mateo ay nakaupo sa sofa, tila pagod na pagod mula sa pagpapanggap, habang si Clarice ay matalimang tingin sa akin mula sa malayo. Mateo, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang katulong na yan? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng lason. I saw her lingering near my bag. Baka kung ano ang kinuha niya. Tumayo si Mateo at lumapit sa akin ng may mabibigat na hakbang. Walang pasubali niyang hinablot ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat na nag-iwan ng hapdi. Tessa, kung magnanakaw ka rin lang, huwag dito sa harap ng mga boss ko. Nakakahiya ka. Wala ka na ngang maipagmalaki? Sisirain mo pa ang karir ko? Hindi ako nagnanakaw, Mateo. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay gumaralgal dahil sa luhang pilit kong tinitimpi. Inaayos ko lang ang mga gamit sa mesa. Umalis ka sa harap ko! Sigaw niya sabay tulak sa akin. Doon ka sa labas. Magpahangin ka at wag mong dungisan ang hangin dito sa loob habang nandito si Clarice. Amoy bawang ka. Nakakasuka. Hindi na ako sumagot. Kinuha ko ang aking manipis na jacket at lumabas ng bahay. Kasabay ng aking paglabas ay ang biglang pagbuhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking nararamdaman. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa aking muka, humahalo sa mga luhang hindi ko na kayang pigilin. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang bawat hagulhol ko ay nilalamon ng tunog ng ulan at ng kulog na gumuguhit sa kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang lahat ng aking sakripisyo ay naglaho na parang bula. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang pagtigil ng ulan sa aking ulunan. Ang marahas na bagsak ng tubig sa aking balat ay napalitan ng isang tuyo at ligtas na espasyo. Pagtingala ko, isang malaking itim na payong ang nakatakip sa akin. Sa tabi ko ay nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at galit na hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nagdulot sa akin ng ganitong kalagayan. Walang imik niyang hinubad ang kanyang makapal na trench coat at isinuot ito sa akin. Ang init ng kanyang damit at ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa aking nanginginig na kalamnan. Director? Mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay gumaralgal din. Bakit hinahayaan ninyong gawin nila ito sa inyo? Hindi ito ang babaeng sinumpaan kong paglilingkuran hanggang kamatayan. Ang direktor na kilala ko ay isang reyna, hindi isang alipin. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malabo dahil sa luha. Gabriel, pagod na ako. Akala ko, sapat na ang pag-ibig para baguhin ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na sanay sa hawakan ng armas ay naging napakalambot nang haplusin niya ang aking basang pisngi upang punasan ang isang patak ng luha. Ang haplos na yon ay nagdala ng isang uri ng kilig at kuryente na matagal nang nawala sa aking buhay. Pakiramdam ko, sa gitna ng bagyong ito, siya lang ang tanging matatag na pundasyon na maari kong kapitan. Hindi ka na mag-iisa, Teresa. Pangako niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa aking kaluluwa. Mula sa sandaling ito, bawat luhang pumatak mula sa mga matang yan ay babayaran nila ng dugo at yaman. Sabihin mo lang ang salita at luluhod ang buong mundo sa paanan mo. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa aking pisngi. Ang lamig ng aking balat laban sa init ng sa kanya ay tila isang paalala na mayroon pang buhay pagkatapos ng sakit na ito. Gabriel, bulong ko, habang unti-unting bumabalik ang talim sa aking paningin. Huwag muna ngayon.
Hayaan nating isipin nila na nanalo sila. Gusto kong makita ang rurok ng kanilang katuwaan bago ko sila hulugan ng langit. Pilit kong pinakalma ang aking sarili habang bumabalik sa loob ng bahay kinabukasan. Ang lamig ng ulan kagabi ay tila nanunuot pa rin sa aking mga buto. Ngunit ang init ng trench coat ni Gabriel na iniwan niya sa akin ay nagbigay ng sapat na lakas upang ituloy ang huling yugto ng pagpapanggap na ito. Alam ko, kailangan kong manatili rito ng kaunti pang panahon upang makumpleto ang mga ebidensyang dudurog sa pamilya ni Clarice. Pagpasok ko sa kusina, ang amoy ng sariwang kape ay hindi nagdala ng kapayapaan. Naroon si Doña Carmen, nakaupo sa hapagkainan habang may tinitingnan na isang maliit na asul na velvet box. Ang kanyang muka ay nagniningning sa tuwa, isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita nung ako ang kausap niya. "Teresa, nandyan ka na pala." Ang sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. "Huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Masyado lang uminit ang ulo ni Mateo dahil sa pressure sa trabaho. Isipin mo na lang na sakripisyo mo yon para sa kanyang tagumpay." Hindi ako kumibo. Dumiretso ako sa maliit na cabinet sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga lumang bote ng sabon. Doon ko itinatago ang isang maliit na lata ng biskwit. Sa loob niyon ay ang tanging perang itinabi ko mula sa aking mga lihim na allowance bago ako pumasok sa undercover mission na ito. Perang inilaan ko para sa pagpapagawa ng puntod ng aking ina sa probinsya. Nang mahawakan ko ang lata, naramdaman ko agad ang kakaiba. Masyado itong magaan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan ko itong binuksan. Wala na ang mga nakatuping papel na pera. Ang tanging natira ay ang isang lumang litrato ng aking ina at isang maliit na rosaryo na putol na ang tali. Ang bawat sentimo na pinaghirapan kong itabi sa loob ng 5 taon upang mabigyan ng disenteng himlayan ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin nang totoo ay naglaho na. "Naghahanap ka ba ng anuman, Hija?" Ang tanong ni Doña Carmen habang lumalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay tila isang mapang-asar na ritmo sa tahimik na kusina. Hinarap ko siya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang walang lamang lata. "Nasaan ang pera ko rito, Ma? Iyon lang ang mayroon ako para sa puntod ng nanay ko." Isang tunog ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang mga labi. "Pera mo? Teresa, sa bahay na ito, walang pag-aari na hindi galing kay Mateo." Nakita ko ang latang iyan nung naglilinis ako. Inisip ko na baka nakalimutan mo lang na ibigay sa amin bilang tulong sa mga gastusin. At saka, patay na ang nanay mo. Hindi na niya kailangan ng magarang semento. Ang kailangan ng pamilyang ito ay ang mapanatili ang ating imahe. Itinaas niya ang asul na velvet box na hawak niya kanina. Ginamit ko ang perang iyon para madagdagan ang pambili ng kwintas na ito. "It's a gift for Clarice. Kailangan nating ipakita sa kanya na tinatanggap natin siya ng buong puso. It's an investment, Teresa. Kapag naging asawa na siya ni Mateo, mas malaki pa ang babalik sa atin." Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking kaluluwa. Ang kawalang puso ng matandang ito ay wala ng hangganan. Ninakaw niya ang huling alaala ng aking ina para lamang ipanuhol sa babaeng sumisira sa aking buhay. "Investment?" Bulong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng puot. "Ninakawan niyo ang patay para lang sa isang kabit?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang hapdi ay hindi kasing sakit ng pambabastos niya sa aking ina. "Huwag mong tatawaging kabit ang babaeng mag-aangat sa amin sa kahirapan," sigaw ni Doña Carmen. "Magpasalamat ka at hindi kita ipinakukulong sa pagnanakaw ng perang iyan mula sa sahod ni Mateo. Ngayon, isuot mo ang apron mo at maghanda ka. Darating si Clarice mamaya para tanggapin ang regalo ko at gusto kong ikaw mismo ang magsuot nito sa kanya
para malaman niya kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa bahay na ito. Nanatili akong nakatayo. Ang aking pisngi ay namumula at ang aking puso ay naging kasing tigas ng bato. Ang huling bahid ng utang na loob na nararamdaman ko para sa pamilyang ito ay tuluyan ng namatay kasabay ng pagkawala ng pera para sa aking ina. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng sasakyan ni Clarice na huminto sa harap ng bahay. Si Doña Carmen ay agad na nag-ayos ng kanyang buhok at lumabas ng may malapad na ngiti. Iniwan akong mag-isa sa kusina kasama ang walang lamang lata ng biskwit. Dinukot ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Nag-type ako ng isang maikling mensahe para kay Gabriel. Gabriel, isama mo na sa listahan ang lahat ng ari-arian ni Carmen. I want her to feel what it's like to have absolutely nothing, even the clothes on her back. I want them gone. Pagsapit ng hapunan, ang kapaligiran sa loob ng dining room ay tila isang punerarya sa sobrang lamig. Sa kabila ng marangyang pagkaing nakahain sa mesa, nakaupo si Mateo sa kabisera. Suot ang kanyang pinakamahal na suit habang si Clarice ay nasa tabi niya. Kumikinang ang leeg dahil sa kwintas na binili ni Doña Carmen gamit ang ninakaw na pera mula sa akin. Ang bawat kislap ng mga hiyas na yon ay tila mga tawa ng demonyo na nangungutya sa aking pagdadalamhati. Tumayo ako sa gilid, hawak ang pitsel ng tubig. Tila isang rebulto na walang emosyon. Pinagmamasdan ko silang dalawa na nagbubulungan at nagtatawanan na tila ba wala ako roon. Si Doña Carmen naman ay abala sa pagpuri sa kagandahan ni Clarice, habang paminsan-minsan ay nagbabato ng mapanghusgang tingin sa aking direksyon. Mateo, tapusin na natin ito, biglang sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. I don't want to spend another minute in the same room with her. It's suffocating. Tumigil si Mateo sa pagkain at dahan-dahang binitawan ang kanyang mga kubyertos na lumikha ng isang matalim na tunog sa porselanang plato. Inabot niya ang isang asul na folder na nakapatong sa bakanting upuan sa kanyang tabi at marahas itong itinulak sa gitna ng mesa, patungo sa aking direksyon. Teresa, pirmahan mo na ito. Ang utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. These are the annulment papers. Ayoko nang magsayang ng panahon sa isang relalasyong matagal ng patay. Clarice and I are getting married at hindi ka nararapat sa buhay na tatahakin ko. Kinuha ko ang folder. Ang bawat pahina nito ay tila naging libu-libong tonelada sa bigat habang binabasa ko ang mga katagang nagtatapos sa 5 taon ng aking buhay. Ngunit hindi lang iyon ang nakasulat. May kalakip na isang dokumento na nagsasabing kailangan kong lisanin ang bahay na ito sa loob ng 24 na oras nang walang anumang hinihinging sustento o ari-arian. And one more thing, dagdag ni Mateo habang nakasandal sa kanyang upuan. Ang bahay na ito ay para sa isang pamilyang may dignidad. Since hindi ka naman nakatulong sa pagbabayad nito at palamunin ka lang sa loob ng 5 taon, aalis ka rito bukas ng umaga. Iwanan mo ang susi sa mesa. You take only what you brought when you first came here, which is practically nothing. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa aking mga labi. Ang bahay na ito, na ako ang palihim na nagbayad sa pamamagitan ng aking mga legal na koneksyon upang magkaroon kami ng matitirhan noong nagsisimula pa lang si Mateo, ay itinuturing niyang sa kanya lamang. Ang lahat ng aking paghihirap upang mapanatili ang seguridad ng tahanang ito ay binura niya sa isang iglap. Mateo, sigurado ka na ba rito? Mahina kong tanong. Tinitignan siya ng diretso sa mga mata. Walang balikan? Walang pagsisisi? Pagsisisi? Tawa ni Doña Carmen mula sa kabilang panig ng mesa. Ang tanging pagsisisi ni Mateo ay kung bakit 5 taon niyang tiniis ang isang katulad mo. Pirmahan mo na yan, Teresa, at magpasalamat ka na hindi ka namin pinagbabayad sa lahat ng kinain mo rito. Dahan-dahan kong kinuha ang pluma na nakapatong sa ibabaw ng folder. Naramdaman ko ang lamig ng metal
sa aking mga daliri. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Nakatitig sina Mateo, Clarice at Doña Carmen sa akin, naghihintay ng aking huling pagsuko. Ngunit bago dumiit ang dulo ng pluma sa papel, itinigil ko ang aking kamay, itinaas ko ang aking ulo at tiningnan si Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nawala ang lahat ng bakas, ng pagpapakumbaba at takot sa aking mukha. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang punyal. Pipirmahan ko ito, Mateo. Ang sabi ko, ang aking boses ay naging malalim at puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig. Ngunit tandaan mo ang gabing ito, dahil bukas, kapag sumikat ang araw, hindi na ang asawa mong amoy bawang ang makakaharap mo. Magdarasal ka na sana ay nanatili na lang akong utusan sa paningin mo. Isang biglaang panginginig ang dumaan sa mukha ni Mateo. Tila ba naramdaman niya ang panganib na nagmumula sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idiniin ko ang pluma sa papel nang may matinding puwersa. Maaga pa ang pagsikat ng araw, ngunit para sa akin, ang liwanag na unti-unting bumabalot sa paligid ay hindi hudyat ng bagong umaga, kundi ang formal na pagtatapos ng aking pagpapanggap. Hawak ang isang maliit na maletang kupas ang kulay, na naglalaman lamang ng ilang piraso ng aking damit at ang basag na litrato ng aking ina. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Naroon sina Mateo, Clarice at Doña Carmen sa sala, nagkakape habang nagtatawanan tungkol sa mga plano nila sa kasal. Ang bawat halakhak nila ay tila mga tinik na sumusugat sa aking balat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nasasaktan. Ang bawat sugat ay naging manhid na, pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. "Oh, alis ka na pala, Teresa," ang sabi ni Doña Carmen habang may mapanguyam ng ngiti. "Salamat naman at hindi mo na kami pinahirapang kaladkarin ka palabas. Huwag mong kalimutang iwan ang susi sa lamesa. At pakiusap, huwag ka nang babalik dito para magmakaawa dahil wala kaming balak magpatuloy ng ligaw na aso." Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa mesa at dahan-dahang inilapag ang susi. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng aking kalayaan. Lumingon ako kay Mateo, na noon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Mateo," tawag ko sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may panginginig ng awtoridad na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. "Binigyan kita ng 5 taon ng aking buhay. Binigyan kita ng tahanan, ng pagmamahal, at ng lahat ng suportang kailangan mo para marating ang kinalalagyan mo ngayon. Akala mo ay swerte ang nagdala sa iyo rito, ngunit tandaan mo, ang swerte ay pwedeng bawiin ng taong nagbigay nito." Isang maikling tawa ang kumawala kay Clarice. "Nababaliw ka na ba, Teresa? You're just a housewife who smells like onions. You have nothing. Now get out before I call security." Nginitian ko siya ng matamis, isang ngangiting puno ng panganib. Dahan-dahan kong kinalas ang tali ng aking apron, ang huling simbolo ng aking pagkaalipin sa bahay na ito. Hinayaan ko itong mahulog sa sahig, isang tumpok ng basahang walang silbi sa kanilang paanan. "Tapos na ako." Bulong ko. Lumakad ako palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Paglabas ko ng gate, tumigil ang mundo sa paligid ng aming tahimik na subdivision. Sa tapat ng bahay, 6 na itim at makintab na sasakyang diluho ang nakaparada ng maayos. Ang ugong ng kanilang mga makina ay tila isang simponya ng kapangyarihan. Mula sa bawat sasakyan, pumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong at tactical suits. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng disiplina. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Gabriel. Wala na ang kanyang payong at trench coat. Ngayon,
Suot na niya ang kanyang opisyal na uniforme ng Special Forces, ang mga medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo ng matuwid at sumaludo. Ang lahat ng mga lalaking kasama niya ay sumunod. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagtayo at pagsaludo ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, dahilan upang lumabas ang mga kapitbahay at mapatingin sa bintana sina Mateo at Clarice mula sa loob ng bahay. Naglakad si Gabriel patungo sa akin at dahan-dahang kinuha ang aking maliit at kupas na maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at katapatan. Handa na ang lahat, Madam Director. Ang boses ni Gabriel ay malakas at malinaw, sapat upang marinig ng sino mang nakikinig. Ang headquarters ay naghihintay sa inyong pagbabalik. Ang inyong utos ay naisakatuparan na. Ang lahat ng access ni Mateo Silva sa mga pondo ng gobyerno ay formal nang pinutol ngayong minuto. Tumingin ako sa bintana ng bahay kung saan nakita ko ang nanlilisik at natatakot na mukha ni Mateo. Ang kanyang basong hawak ay nahulog at nabasag sa sahig. Tila sumasalamin sa kanyang gumuho na mundo. Tara na, Gabriel, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Marami pa tayong dapat linisin. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan para sa akin. Pumasok ako ng may taas na noo. Iniwan ang nakaraan sa likuran ko. Sa sandaling sumara ang pinto, alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na paniningil. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyang nagdadala sa akin palayo, tila unti-unting nababakbak ang makapal na dumi ng nakaraang 5 taon. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad na daloy ng hangin mula sa aircon, isang malaking kontras sa ingay at usok ng kusinang aking iniwan. Napatingin ako sa aking mga kamay, may mga bahid pa ng gasgas mula sa pagkayod at amoy ng mga pampalasa. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay nakahawak sa isang baso ng mamahaling alak na inabot ni Gabriel. Madam Director, nakarating na tayo. Mahinahong sabi ni Gabriel nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at asero. Pagbaba ko, ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng korona sa aking pagbabalik. Ang bawat kawani na nadadaanan ko sa lobby ay tumitigil sa kanilang ginagawa. Tumatayo ng tuwid at yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Hindi ito ang pagyukong pilit na hiningi ko sa kanila. Ito ay paggalang sa isang pinunong alam nilang makatarungan ngunit hindi marunong sumuko. Pagpasok ko sa aking malawak na opisina, ang amoy ng luma at mamahaling kahoy ng aking mesa ay tila isang yakap ng isang matandang kaibigan. Dahan-dahan kong hinaplos ang makinis na ibabaw ng mahogany desk. Naalala ko kung paano ko kinukuskos ang plastik na lamesa sa bahay ni Mateo hanggang sa mamula ang aking mga palad. Habang rito, sapat na ang isang pirma ko upang baguhin ang kapalaran ng isang buong industriya. Gabriel, ilabas ang Project Karma. Utos ko habang dahan-dahang nauupo sa aking selyang gawa sa itim na balat. Ang pakiramdam ng malambot na sandalan ay tila nagpapagaan sa lahat ng bigat na dinala ng aking likuran sa loob ng maraming taon. Agad na lumapit si Gabriel at inilapag ang isang tablet sa aking harapan. Nagawa na ang unang hakbang, Madam. Lahat ng accounts ni Mateo Silva sa ilalim ng ating jurisdiction ay naka-freeze na. Ang kanyang corporate credit card ay hindi natatanggapin sa kahit anong establishmento simula nitong 8:00 ng umaga. Sa sandaling ito, malamang ay nasa opisina na siya at sinusubukang bayaran ang kanyang mga utang sa kasino at ang luho ni Clarice. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. At ang promosyon niya? Hindi lang yon basta naudlot, Madam. Sagot ni Gabriel na may bahid ng pananabik sa kanyang boses. Ang board of directors ng kanyang kumpanya ay nakatanggap na ng formal na abiso tungkol sa investigasyon natin sa Project Genesis. Sa tingin nila, si Mateo ang utak sa likod ng ilang maanumalyang transaksyon
dahil sa mga dokumentong nakuha ninyo sa bag ni Clarice. Habang pinapanood ko ang mga graph sa screen na nagpapakita ng mabilis na pagbagsak ng halaga ng mga stocks ng pamilya ni Clarice, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan, ngunit hindi pa sapat ito. Ang sakit na idinulot nila sa alaala ng aking ina ay kailangang tumbasan ng mas matindi pang pagdurusa. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang katulong na minaliit niya ay ang mismong taong may hawak ng kanyang leeg, bulong ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Mateo ay kasalukuyang nasa gitna ng isang mahalagang board meeting. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang ngiti, handang tanggapin ang inaasahang promosyon bilang senior director. Ngunit nang dumating ang sandali ng anunsyo, hindi ang kanyang pangalan ang binanggit. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng marahas. Pumasok ang mga tauhan ng internal audit kasama ang mga pulis. Ang mukha ni Mateo na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Naging kasing puti ng papel na hawak ng opisyal na nasa harap niya. Mateo Silva, you are under administrative suspension pending an investigation for corporate fraud and money laundering. Ang deklamasyon ng opisyal. At mayroong utos na kailangang kumpiskahin ang lahat ng gamit na binigay sa iyo ng kumpanya, kabilang ang iyong sasakyan at ang tirahang nakapangalan sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binabasa ang dulo ng dokumento. Ang pangalang nakalagay bilang Chief Executive Officer ng mother company na bumili sa kanilang kumpanya kagabi lang ay walang iba kundi Teresa L. Tuazon. Sa aming opisina, itinaas ko ang aking baso ng alak habang nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang bawat higop ay tila matamis na tagumpay, ngunit alam kong simula pa lang ito. Ang bitag ay nakalatag na at ang mga daga ay nagsisimula pa lamang maghabulan sa takot. Gabriel, tawag ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ihanda ang sasakyan. Gusto kong dalawin si Doña Carmen. Gusto kong makita kung gaano pa kakinang ang kwintas na ninakaw niya. Ngayong ang bahay nila ay dahan-dahan ng kinukuha ng bangko. Ang bawat sigaw ni Doña Carmen na pumapailan lang sa loob ng sala ay tila isang desperadong awit ng isang reynang nawalan ng trono. Sa gitna ng kaguluhan, pilit niyang itinataboy ang mga lalaking nakasuot ng barong na kasalukuyang nagdidikit ng mga foreclosed na abiso sa kanyang mga mamahaling muebles. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapang-aping kakinangang dala ng mamahaling kolorete ay nababakbak na ngayon dahil sa pawis at takot. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Anak ko si Mateo Silva, direktor siya. Sigaw ni Doña Carmen habang mahigpit na hawak ang kanyang Hermes bag na bigay ni Clarice. Madam, ang utos ay galing sa pinakamataas na opisina. Sagot ng sheriff ng walang emosyon. Ang lahat ng ari-ariang ito ay nakasanla sa kumpanyang kumuha sa utang ninyo. At ayon sa bagong management, kailangan ninyong lisanin ang bahay bago mag-alas 5 ng hapon. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mahabang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng marangyang makina nito ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at unang lumabas ang makintab na sapatos na may matutulis na takong. Kasunod ang dahan-dahang pagtayo ng isang babaeng balot ng awtoridad at yaman. Pumasok ako sa loob ng sala nang may dahan-dahang hakbang. Ang amoy ng aking pabango, isang mamahaling halimuyak ng rosas at sandalwood, ay agad na dumaig sa amoy ng alikabok at kaba sa loob ng bahay. Sa likuran ko, si Gabriel ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakabantay sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Nang makita ako ni Doña Carmen, tila nakakita siya ng isang multo. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapanlinlang na pag-asa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa aking braso. Teresa, Iha, mabuti at nandito ka. Ang kanyang boses ay naging malambing,
Isang gaslighting na sining na kabisado na niya sa loob ng maraming taon. Ipaliwanag mo sa mga taong ito na nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanila na asawa ka ni Mateo. Siguradong pakikinggan ka nila. Alam ko, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan kagabi. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Tila badiring-diri ako sa kanyang haplos. Kinuha ko ang aking puting panyo at pinunasan ang bahaging hinawakan niya bago ito binitawan sa sahig. Madam Silva, hindi ninyo ba nabalitaan? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay malamig at puno ng pangungutya. Wala na si Mateo sa kumpanya at ang kumpanyang bumili sa lahat ng utang ninyo. Ako ang may-ari niyon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Napatingin siya sa kwintas na suot niya. Ang kwintas na binili niya gamit ang perang ninakaw sa aking ina. Dahan-dahan kong inabot ang hiyas na yon. Ang aking mga daliri ay malamig na dumampi sa kanyang leeg dahilan upang manginig siya sa takot. Ang ganda ng kwintas na ito. Bulong ko sa kanyang tenga. Amoy ng lupa. Amoy ng luhang pumatak sa puntod ng nanay ko. Sa tingin niyo ba, hahayaan ko kayong maging masaya habang suot ang ninakaw ninyo mula sa patay? Tessa, maawa ka. Pakiusap niya. Ang kanyang tinig ay gumaralgal na. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan. Nasaan ang awa mo noong pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan? Balik kong tanong, ang aking mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Nasaan ang awa mo noong minaliit mo ang pagkatao ko sa harap ng ibang tao? Ngayon, Madam Silva, mararanasan mo ang pakiramdam ng pagiging basura, ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa pinto, magulo ang barong at basag ang boses. Nang makita niya ako sa gitna ng sala, kasama ang mga sheriff at si Gabriel, tuluyan siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay puno na ngayon ng pagsisisi at matinding pagkalito. Tessa, anong nangyayari? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Please, sabihin mong panaginip lang ito. Hinarap ko siya ng may taas na noo. Hindi ito panaginip, Mateo. Ito ang katotohanan na matagal mong kinalimutan. Ang babaeng itinapon mo ay ang tanging taong pumoprotekta sa iyo mula sa impyernong kinalulubugan mo ngayon. At ngayong wala na ako. Welcome to the fire. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, tumunog ang cellphone ni Gabriel. May ibinulong siya sa akin na dahilan upang mas lalong tumalim ang aking ngiti. Tumingin ako kay Mateo ng may halong awa. By the way, Mateo, sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Si Clarice, hindi kanya hinihintay sa opisina nila. Kasalukuyan siyang nasa airport, dala ang lahat ng natitirang pera sa inyong joint account. Mukhang hindi niya kayang panindigan ang pangakong through thick and thin sa isang lalaking wala ng pera. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan palayo sa bahay na yon ay tila pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na kabanata ng aking buhay. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi na mabigat o nakakasakal. Ito ay naging isang payapang kumot na bumabalot sa amin ni Gabriel. Nakasandal ako sa malambot na upuan, ang aking mga mata ay nakapikit. Hinahayaan ang bawat bugso ng aircon na pawin ang natitirang init ng galit sa aking dibdib. Madam Director, malayo na tayo. Mahinahong basag ni Gabriel sa katahimikan. Gusto ninyo bang dumiretso sa headquarters? O gusto ninyong magpahinga muna sa isang lugar na tahimik? Idinilat ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Ang kanyang profile habang nagmamaneho ay tila isang obra maestra ng katatagan. Ang kanyang panga na palaging nakatigas sa konsentrasyon at ang kanyang mga mata na palaging nakabantay sa bawat panganib. Ngunit sa sandaling ito, nang magtagpo ang aming mga paningin, nakita ko ang isang bagay na bihirang ipakita ng isang sundalo. Ang matinding pag-aalala na hinaluan ng isang malalim
at matagal nang itinatagong paghanga. Dalhin mo ako sa dalampasigan, Gabriel. Bulong ko. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang direktor at lalong walang nakakakilala sa akin bilang asawa ni Mateo. Matapos ang mahabang biyahe, narating namin ang isang pribadong bahay bakasyunan sa Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato at ang banayad na simoy ng dagat ay tila isang gamot na humahaplos sa aking pagod na kaluluwa. Naglakad kami sa pampang habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hinubad ko ang aking sapatos at hinayaan ang malamig na buhangin na dumampi sa aking mga paa. Tumigil ako at tumingin sa malawak na karagatan. Ramdam ko ang presensya ni Gabriel sa likuran ko. Laging nasa tamang distansya, sapat na malapit para protektahan ako, ngunit sapat na malayo para bigyan ako ng espasyong huminga. 5 taon, Gabriel. Simula ko. Ang aking boses ay tinatangay ng hangin. 5 taon akong nagpanggap na mahina para sa isang lalaking hindi man lang kayang tignan ang halaga ko. Minsan, nakakalimutan ko na kung sino talaga ang babaeng nasa harap ng salamin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumayo ng tuwid na parang isang bodyguard. Ang kanyang mga balikat ay lumaylay at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malambot kaysa sa karaniwan. Sa loob ng 5 taon na yon, Teresa, tawag niya sa aking pangalan ng walang titulo dahilan upang mapalingon ako sa kanya. Bawat gabi na nakikita kitang nagluluto sa kusinang yon mula sa malayo, bawat araw na nakikita kitang sinusumbatan ng biyenan mo, para akong unti-unting pinapatay. Gustong-gusto kong pumasok sa bahay na yon, kunin ang kamay mo, at ilayo ka sa lahat ng sakit. Huminto siya. Ang kanyang lalamunan ay tila nagbabara sa tindi ng emosyon. Ngunit alam ko ang tungkulin ko. Alam ko ang sakripisyong pinili mo para sa misyon. Kaya ang tanging nagawa ko lang ay maghintay sa dilim. Umaasang darating ang araw na muli kang titingin sa akin, hindi bilang isang direktor, kundi bilang isang babaeng handa nang magpahalaga sa sarili niya. Isang matinding kuryente ng emosyon ang gumuhit sa aking puso. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pag-amin na matagal ko nang nararamdaman, ngunit hindi ko kailanman binigyan ng pansin. Ang tapat na pag-ibig na dumadaloy mula sa kanyang mga mata ay mas nakakasilaw kaysa sa anumang hiyas na ninakaw ni Doña Carmen. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan kung dapat ba niyang ituloy ang balak. Ngunit nang makita niyang hindi ako lumalayo, marahan niyang inilagay ang kanyang palad sa aking likuran at dahan-dahan akong hinila palapit sa kanya, isang yakap mula sa likod. Ang init ng kanyang dibdib laban sa aking likuran ay nagparamdam sa akin ng isang uri ng seguridad na hindi ko kailanman naramdaman kay Mateo. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg dahilan upang mangilabot ang aking buong pagkatao sa isang paraang napakatamis. Huwag ka nang matakot na muling magtiwala, Teresa. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi kita bibigyan ng mga pangakong mapapako. Ibibigay ko sa iyo ang bawat segundo ng buhay ko upang patunayan na karapat-dapat kang mahalin ng higit pa sa iyong kapangyarihan. Napahawak ako sa kanyang mga braso na nakapulupot sa aking baywang. Ang aking mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pag-asa. Sa gitna ng panganib at ng gumuho kong nakaraan, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan sa mga bisig ng lalaking 5 taong naghintay sa akin sa dilim. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, naramdaman ko ang biglang pagtigas ng katawan ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tumalim habang nakatingin sa direksyon ng kakahuyan sa likod ng bahay bakasyunan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang baril, habang ang isa niyang kamay ay nanatiling mahigpit na nakayakap sa akin upang protektahan ako. Mukhang hindi pa tapos ang mga daga.
Teresa. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig muli ng yelo. May mga bisita tayong hindi imbitado. Ang katahimikan ng gabi sa dalampasigan ay biglang napunit ng isang panganib na hindi nakikita ng mata, ngunit nadarama ng matinding kaba sa aking dibdib. Ang presensya ni Gabriel, na kanina lang ay tila isang malambot na unan ng kapayapaan, ay biglang naging kasing tigas ng pader na bakal. Ramdam ko ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat habang dahan-dahan niyang iniaayos ang kanyang tayo upang harangan ang anumang banta na nagmumula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Manatili ka sa likuran ko, Teresa. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Huwag kang lalayo, kahit anong mangyari. Mula sa kadiliman, lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan, ngunit ang kinang ng mga armas na hawak nila ay sapat na upang malaman ang kanilang masamang pakay. Hindi sila mga karaniwang magnanakaw. Ang kanilang bawat kilos ay may disiplina, tila mga bayarang tauhan na sanay sa ganitong uri ng operasyon. Ibigay mo sa amin ang folder, Director, ang sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay malat at puno ng pagbabanta. Alam naming nasa iyo ang Project Genesis. Ibigay mo yon sa amin at baka palampasin namin ang gabing ito nang walang dugong dadanak. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa kanyang baril ay hindi man lang nanginginig. Nagkamali kayo ng piniling kalaban ngayong gabi. Ang direktor ay hindi nagbibigay ng kahit ano sa mga dumi na katulad ninyo. Sa isang iglap, ang tensyon sa hangin ay tila sumabog. Ang bawat galaw ni Gabriel ay tila isang tula ng sining at dahas. Hindi ko narinig ang anumang sigaw. Tila ba ang lahat ay nangyari sa ilalim ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa buhanginan at ang kalansing ng mga armas na nabibitawan ay ang tanging saksi sa bilis at galing ng aking tagapagtanggol. Sa loob ng ilang minuto, ang tatlong lalaki ay nakadapa na sa lupa. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na tinalian ni Gabriel gamit ang mga cable ties na palagi niyang dala. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa aking buong pagkatao upang masigurong wala akong kahit anong galos. Ligtas ka na, Teresa. Sabi niya, ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis, ngunit nananatili ang kanyang kalmado. Mukhang desperado na si Don Ricardo. Alam niyang kapag nailabas natin ang mga dokumentong yon, hindi lang ang kayamanan niya ang mawawala, kundi ang kalayaan niya habang buhay. Habang pinapanood ko ang mga tauhan ng NBI na dumarating upang kunin ang mga suspek, isang matinding pagkapagod ang muling dumapo sa akin. Ngunit kasabay niyon ay ang isang malinaw na katotohanan. Ang digmaang ito ay hindi matatapos hanggat may natitira pang lakas ang mga taong sumira sa akin. Samantala, sa isang madilim na eskinita sa gitna ng Manila, si Mateo ay nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng basura. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng mantsa. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang posisyon, at higit sa lahat, wala na ang babaeng inaakala niyang magbibigay sa kanya ng langit. Sinubukan niyang tawagan si Clarice sa huling pagkakataon, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na dati ay puro pirma lang ang ginagawa, ngunit ngayon ay nanginginig sa gutom at takot. Isang itim na anino ang huminto sa kanyang harapan. Pagtingala niya, nakita niya ang mukha ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang aura nito ay puno ng panganib. Mateo Silva? Tanong ng lalaki. May mensahe para sa iyo si Don Ricardo. Dahil sa kapabayaan mo at dahil nalaman ni Teresa ang Project Genesis, ikaw ang gagawin naming pambayad sa lahat ng nawala sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang huling pag-asa na makatakas sa kahirapan ay biglang napalitan ng isang panganib na mas matindi pa sa kamatayan.
Ang mga taong pinaglingkuran niya para talikuran ang kanyang asawa ay sila rin palang kikitil sa kanyang huling hininga ng kalayaan. Ang bawat maling desisyon na ginawa ni Mateo ay tila isang tanikala na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Sa malayo, narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis, ngunit hindi niya alam kung yun ba ang kanyang kaligtasan o ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Sa gabing iyon, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng isang uri ng karangyaan na tanging ang mga pinakamataas na tao sa lipunan lamang ang nakakalasap. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ay tila mga saksing nakatingin sa mga peking ng ngiti at mararangyang gown ng mga panauhin. Naroon ang mga pamilyang nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa, kabilang ang pamilya ni Don Ricardo, na sa kabila ng unti-unting pagbagsak ng kanilang mga stocks, ay pilit pa ring nagpapakita ng lakas upang hindi mahalata ang kanilang desperasyon. Sa isang sulok ng ballroom, si Mateo ay naroon din, hindi bilang isang imbitadong panauhin, kundi bilang isang taong pilit na nakipagsiksikan sa mga tauhan ng kumpanya upang humingi ng tulong kay Don Ricardo. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating Mateo Silva. Ang kanyang suit ay hiram lamang at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Don Ricardo, pakiusap. Kailangan ko ng proteksyon. Ang mahinang pagsusumamo ni Mateo habang nakahawak sa braso ng matanda. May mga taong humahabol sa akin. Sabi ninyo ay hindi ninyo ako pababayaan. Umalis ka sa harap ko, Mateo. Ang mariing bulong ni Don Ricardo habang pilit na inaalis ang kamay ng lalaki. Isa kang pabigat. Dahil sa kapabayaan mo sa asawa mo, nalaman niya ang lahat. Wala ka ng silbi sa akin. Guard, ilabas ang taong ito. Bago pa man makakilos ang mga security guard, biglang huminto ang musika sa buong ballroom. Ang malalaking pinto sa gitna ay dahan-dahang bumukas at ang bawat bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan at tagumpay. Suot ko ang isang kulay hating-gabing asul na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang bawat tahi niyon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Wala na ang amoy ng bawang at usok. Ang tanging nanatili ay ang amoy ng tagumpay at ang kintab ng aking mga mata na tila mga diamanteng napatibay ng matinding pressure. Sa tabi ko, si Gabriel ay naglalakad ng may taas na noo. Suot ang kanyang puting opisyal na uniforme na puno ng mga medalya ng karangalan. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na nagpoprotekta sa aking pagkatao. Sino siya? Ang bulong ng isang mayamang ginang sa tabi ni Mateo. Napakaganda niya. Tila siya ang may-ari ng buong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang basong hawak ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at lumikha ng isang matunog na pagbasag sa sahig. Ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ti Teresa? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Lumakad ako patungo sa entablado, nilalampasan si Mateo na tila ba isa siyang dumi sa aking daan. Hindi ko siya tinapunan ng kahit isang tingin. Tumayo ako sa gitna, sa harap ng mikropono, habang ang Master of Ceremonies ay tumayo ng matuwid at yumukod ng malalim. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ng host, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. It is a great honor to introduce our guest of honor for tonight, ang babaeng magpapatupad ng bagong kaayusan sa ating ekonomiya at ang bagong hirang na Director of the National Bureau of Economic Intelligence, Madam Teresa L. Tuazo. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong silid. Ngunit para kay Mateo at Don Ricardo, ang tunog na yon ay tila mga kulog na nagbabadya ng kanilang katapusan. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging kasing puti ng pader, habang si Mateo ay tuluyang
napaluhod sa sahig, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanyang mukha. Tumingin ako sa karamihan at sa pagkakataong ito, hinayaan kong magtagpo ang aming mga paningin ni Mateo. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Good evening everyone," ang simula ko. Ang aking boses ay malinaw, matatag, at puno ng kapangyarihan. Sinasabi nila na ang bawat lihim ay may hangganan at ang bawat pananamantala ay may kabayaran. Ngayong gabi, ang hustisya ay hindi na isang pangarap lamang. Ito ay isang utos na isa sa katuparan. Lumingon ako kay Gabriel na tumango sa akin ng may pagmamalaki. Sa labas ng ballroom, naririnig na ang marahas na pagdating ng mga karagdagang sasakyan ng pulis. Ang gabi ng pagpapakitang gilas ng mga makasalanan ay opisyal ng tapos. Ang bawat hakbang ng mga operatiba ng NBI na dumarating sa ballroom ay tila mga tunog ng hatol na nagpapayanig sa pundasyon ng mga makasalanan. Sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin, ang bawat kislap ng mga posas na inilalabas ay tila mga kidlat na tumatama sa pagkatao ni Don Ricardo. Wala na ang kanyang pagiging mapagmataas. Ang kanyang mukha ay nalukot sa takot, habang marahas na hinahawakan ng mga opisyal ang kanyang magkabilang braso. "Don Ricardo Lopez, you are under arrest for plunder, money laundering, and conspiracy to commit murder." Ang anunsyo ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang dambuhalang kampana na nagpapatahimik sa buong silid. Sa isang sulok, nakita ko si Clarice. Sinubukan niyang tumakas patungo sa likurang pinto, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang babaeng operatiba. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa isang dekorasyon, dahilan upang mapunit ito, isang simbolo ng kanyang nasirang reputasyon. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay walang saysay. Ang bawat hiyas na suot niya ay tila naging mga pabigat na nagpapalubog sa kanya sa kahihiyan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng gabing ito ay ang paglapit ni Mateo sa paanan ng entablado. Tuluyan na siyang nawalan ng bait. Gumapang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng aking gown, habang ang kanyang mga luha ay nagiiwan ng mantsa sa kanyang hiram na suit. "Tessa, babe, pakiusap." Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong na puno ng pait. "Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Pakiusap, bawiin mo ang lahat ng ito. Magsimula tayong muli. I'll do anything. Magluluto ako para sa'yo, ako ang magiging utusan mo. Huwag mo lang akong pabayaan ng ganito." Tumingin ako sa kanya mula sa itaas ng entablado. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lamang ang taas ng kahoy na aking kinatatayuan. Ito ay ang distansya ng langit at lupa. Wala akong naramdamang kahit anong puot sa sandaling iyon, kundi isang matinding pagkasuklam at awa. "Mateo," mahinahong tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay walang bahid ng galit, kundi isang malamig na katotohanan. "Ang babaeng minahal mo, ang babaeng nagsilbi sa iyo ng 5 taon, ay matagal mo nang pinatay. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng nilikha mo mula sa iyong sariling kataksilan. Sabi mo ay basura ako? Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Sino sa atin ang tunay na nasa ilalim ng hukay?" Biglang bumukas muli ang malaking pinto ng ballroom at pumasok si Doña Carmen. Hapo at gusot ang buhok. Tila tumakas lamang sa mga sheriff na kumuha ng kanilang bahay. Nang makita niya ang eksena, agad siyang tumakbo patungo sa akin, pilit na lumulusot sa mga bantay. "Teresa, iha, maawa ka sa anak ko." Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. "Patawarin mo kami. Alam ko, naging malupit ako, pero matanda na ako. Saan ako pupunta? Ikaw lang ang pag-asa namin. Pamilya tayo, hindi ba? May utang na loob ka pa rin sa amin dahil sa 5 taon na pinatira ka namin."
Dahan-dahan kong iniling ang aking ulo. Lumingon ako kay Gabriel na agad na lumapit sa aking tabi at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang babala sa sino mang susubok na lumapit pa. Utang na loob? Ang tanong ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Madam Silva, ang lahat ng utang ko sa inyo ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking buhay na ninakaw ninyo. Ang bahay na tinirhan ko, ako ang nagbayad niyon. Ang pagkaing isinubo ninyo, galing sa pawis ko. Ngayon, ang tanging utang na natitira ay ang hustisya para sa aking ina na ninakawan ninyo kahit patay na. Itinaas ko ang aking kamay bilang hudyat sa mga pulis. Dalahin na sila sa headquarters. I want a full interrogation. Walang palalampasin. Habang kinalaladkad palabas si Mateo at Doña Carmen, ang kanilang mga pagsusumamo ay naging mga mahihinang tinig na lamang sa malayo. Huminto si Mateo sa tapat ng pintuan. Lumingon siya sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng kahit kaunting paglambot sa aking mga mata. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang aking pagtalikod. Ang basurang itinapon, Mateo. Ang huling salitang binitawan ko bago siya tuluyang nawala sa aking paningin ay hindi na muling pinupulot. Lalo na kung ang amoy nito ay sumisira sa bango ng aking bagong buhay. Hinarap ko ang natitirang mga panauhin ng may taas na noo. Ang gabi ng paghihiganti ay tapos na at ang umaga ng aking tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Kasabay ng pag-alis ng huling pusa sa ballroom, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Ang katahimikan sa paligid ng maliit na puting bahay na ito ay tila isang malambot na musika na matagal ko nang hindi naririnig. Malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa mga sirena ng pulis, at higit sa lahat, malayo sa mapang-aping tinig ni Mateo at Doña Carmen, dito sa probinsya, kung saan ang amoy ng sariwang lupa at sampagita ay humahalo sa simoy ng dagat. Muli kong naramdaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ito ang lumang bahay ng aking ina. Gamit ang aking sariling kinita at ang hustisyang nakuha ko mula sa mga taong nagnakaw sa amin, muli ko itong binili at ipinaayos. Hindi ito kasing garbo ng mansyong tinitirhan namin ni Mateo. Ngunit sa bawat sulok nito, nararamdaman ko ang init ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Naglalakad ako sa maliit na hardin habang suot ang isang simpleng puting bestido. Wala na ang mabigat na sapatos na may matutulis na takong, wala na ang makapal na kolorete sa aking mukha. Ang aking mga paa ay malayang nakadampi sa damuhan at ang aking buhok ay malayang tinatangay ng hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ako si Director Tuason at lalong hindi ako ang asawang inaapi. Ako lang si Tessa, isang babaeng muling natuto kung paano huminga. Tumigil ako sa tapat ng isang bagong gawang puntod sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Naroon ang aking ina. Ipinagawa ko ang pinakamagandang himlayan para sa kanya. Gaya ng pangarap ko noon, hinaplos ko ang makinis na marmol ng kanyang lapida. Nay, tapos na po. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng kapayapaan. Nakuha na natin ang hustisya. Wala nang mananakit sa atin. Ang perang pinaghirapan nyo na isagawa na sa tamang paraan. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na gumulong sa aking pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang sugat sa aking puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito dumudugo. Ito ay naging isang pilat na lamang, isang paalala ng aking katatagan, isang dahan-dahang tunog ng mga yabag sa damuhan ang bumasag sa aking pag-iisa. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango at ang aura ng kaligtasan na palagi niyang dala ay sapat na upang pakalmahin ang aking sistema. Huminto si Gabriel sa aking tabi. Wala siyang suot na uniforme ngayon. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt na asul
na nagpapatingkad sa kulay ng kanyang balat at sa lambot ng kanyang mga mata. Hawak niya ang isang kumpol ng mga ligaw na bulaklak, ang paborito kong bulaklak na palagi niyang nakikita sa aking mesa noon. Akala ko ay dito kita matatagpuan, mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa aking pandinig. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti na umabot sa aking mga mata. Salamat sa pagpunta, Gabriel. Salamat sa lahat. Dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang mga bulaklak sa akin. Nang magtagpo ang aming mga daliri, naramdaman ko ang isang kuryente ng kilig na tila ba ngayon lang muli nagising sa aking buong pagkatao. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong pangako. Director? Teresa. Pagtatama niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Tapos na ang misyon mo sa NBI para sa linggong ito. Ngayong araw, gusto ko lang maging Gabriel para sa'yo. Ang lalaking magluluto para sa'yo. Ang lalaking makikinig sa mga kwento mo. At ang lalaking hinding-hindi hahayaang amoy bawang ang maging tingin mo sa sarili mo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang kanyang biro ay puno ng pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Sapat na malapit upang maramdaman ko ang kanyang hininga. Sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang takot o ang pangangailangang lumayo. Hinayaan ko siyang ilagay ang isang hibla ng aking buhok sa likod ng aking tenga. Teresa, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita kang ganito. Bulong niya. Ang makita kang payapa. Gusto ko sanang tanungin, kung may puwang pa ba sa buhay mo para sa isang taong ang tanging hangad lang ay protektahan ang ngiting iyan habang buhay? Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Pagkatapos, ay muli kong tiningnan ang lalaking nasa harap ko. Ang lalaking hindi sumuko sa akin sa loob ng 5 taon ng aking pagpapanggap. Gabriel! Sagot ko, habang mas hinihigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ang puso ko ay parang bahay na ito. Maraming sira, maraming kailangang ayusin, pero kung handa kang tumulong sa akin na muling buuin ito, baka may puwang pa nga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa aking noo. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang tanging maririnig ay ang aming sabay na paghinga at ang awit ng mga ibon sa paligid. Ito ang aking simula. Ang sugat ay naghilom na at sa tabi ng tamang tao, alam kong ang hinaharap ay hindi na puno ng anino, kundi ng liwanag. Sa loob ng malamig at madilim na selda ng bilangguan, ang bawat araw ay tila isang walang katapusang pag-uulit ng pagsisisi. Ang mga pader na dati ay amoy mamahaling pintura ay napalitan ng amoy ng amag at dumi. Ito ang bagong tahanan ni Mateo Silva, ang lalaking minsan ay nangarap ng kapangyarihan at karangyaan, ngunit ngayon ay nauwi sa pagiging bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging tunog ay ang pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo sa kanto ng kanyang selda. Dahan-dahan, ang pinto ng kanyang selda ay bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa loob. Dahilan upang mapapikit siya sa sakit. Sa harap niya, nakatayo ang isang bantay, ngunit sa likuran nito, dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na anino. Si Teresa. Hindi na siya nakasuot ng apron o lumang damit. Suot niya ang isang eleganteng blazer at ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit wala na ang galit. Ang kanyang presensya ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Mateo. Ti Teresa? Nauutal na tanong ni Mateo habang pilit na tumatayo mula sa malamig na semento. Bakit ka nandito? Patawad. Patawad sa lahat. Nanatili akong nakatayo sa labas ng rehas, ang aking mga kamay ay nakapamulsa.
Tiningnan ko siya, hindi nang may puot, kundi nang may matinding awa. Nandito ako hindi para magpatawad, Mateo. Nandito ako para ipakita sa iyo kung ano ang nawala sa iyo dahil sa iyong kasakiman. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na litrato. Ipinakita ko ito sa kanya sa pamamagitan ng rehas. Iyon ay larawan namin noong unang taon ng aming pagsasama. Ang mga ngiti namin ay totoo. Ang aming mga mata ay puno ng pangarap para sa aming pamilya. Nakikita mo ba ito? Tanong ko. Ito ang lalaking minahal ko. Ang lalaking matiyaga. Ang lalaking nangako na hinding-hindi ako pababayaan. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, isa lamang siyang anino ng taong dati kong nakilala. Teresa, nagbago na ako. Magbago tayo. Please. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay humahawak sa malamig na bakal ng rehas, pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Wala nang babalikan, Mateo. Putol ko sa kanyang mga salita. Ang desisyon mo na piliin ang karangyaan kaysa sa katapatan ay nagtakda na ng iyong kapalaran. Habang nandito ka, matututuhan mo ang tunay na halaga ng bawat barya, ng bawat pagkain, at ng bawat sandali ng kalayaan na ipinagpalit mo sa pansamantalang luho. Tumalikod ako, ngunit bago ako tuluyang umalis, muli akong huminto. Sa susunod na makikita mo ang iyong sarili sa salamin, huwag mong hanapin si Teresa. Hanapin mo ang taong tumalikod sa lahat ng totoo para sa isang mundong hindi siya kilala. Paglabas ko ng pasilidad, sinalubong ako ni Gabriel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang lamig. Ang bawat bigat sa aking balikat ay tuluyan ng napawi. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Oo, sagot ko habang tumitingin sa malawak na kalangitan. Ngayon, maaari na tayong magsimula nang wala ng anumang anino ng nakaraan. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa bilangguan. Habang tinatahak namin ang kalsada, pabalik sa probinsya, naramdaman ko ang hawak ni Gabriel sa aking kamay. Isang hawak na matatag, tapat, at puno ng pangakong hinding-hindi ako muling hahayaan na mag-isa. Ang gabi ay naging bukana ng isang umaga na puno ng liwanag at pag-asa. Isang taon ang lumipas at ang maliit na bahay sa probinsya na dating saksi sa aking pagdadalamhati ay ngayoy saksi na sa aking bagong simula. Ang mga pader na dating amoy kalungkutan ay napuno na ngayon ng halakhak ng mga bata at ang init ng pagmamahalan. Ang hardin na dati ay pinagsisihan ko ang bawat patak ng luha ay ngayoy puno na ng mga sariwang bulaklak at gulay na itinanim namin ni Gabriel. Nakaupo ako sa beranda. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinapanood si Gabriel na nagtuturo sa aming dalawang anak, isang lalaki at isang babae, kung paano magtanim ng binhi. Ang bawat galaw niya ay puno ng pasensya at pagmamahal, isang bagay na matagal kong hinanap, ngunit hindi kailanman natagpuan sa piling ni Mateo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng armas, ay ngayoy mas sanay na sa paghawak ng lapis at sa paggabay sa maliliit na kamay ng aming mga anak. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa hapagkainan. Wala na ang mga bakas ng pagod at takot sa aking mga mata. Ang aking buhok ay mahaba at malaya, at ang aking mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Hindi na ako si Direktor Tuazon na puno ng responsibilidad at panganib, at lalong hindi na ako ang asawang sunod-sunuran na amoy bawang. Ako si Teresa, isang ina, isang asawa, at isang babaeng natuto kung paano ipaglaban ang kanyang sarili at muling buuin ang kanyang buhay.